Well, everyone is hoping, no, even me, no, na talagang palitan yan si Martin Romualdez because he is 50% of the problem ng ating bansa ngayon, Admar, Jade at mga kababayan. So, we will be rejoicing, no, pagka napalitan talaga yan si Martin Romualdez. Speaking of Congressman Frasco, nakikita niyo po ba na sa bagong set ng mga congressman, maaring hindi na nila ito suportahan at maaring hindi na nila suportahan ang kasalukuyang liderato ngayon ng Kamara, considering ito yung nabanggit ni Frasco doon sa kanyang naging statement. Sabi niya dito, and I quote, "I have spoken with my colleagues in Congress, local leaders, especially from the Visayas and Mindanao, and most importantly with my own constituents." Sabi niya dito, and I quote, "A shared frustration has emerged. There is a deep disappointment that the unity our people once hoped for has been steadily undermined by political and personal interest. The President has consistently called for unity, stability in a government that delivers meaningful change. I firmly believe that the House of Representatives should reflect these values not only through the laws we pass, but also in the leadership that we uphold. Our duty as public servant is not to advance individual interests, but serve the Filipino people." Ano masasabi nyo dito, Ibi? Hindi naman ako. I'm just here to speculate, no? Ano ba talaga yung totoong rason? Bakit humiwalay na sa panig ni Martin Romualdez itong si Joke Frasco? But going back to your question, si Joke Frasco, iisa lang yan no? Although we know that there is some discord already in the 20th Congress among themselves, no? And we now see that there is, in fact, a proxy war between the Martin Romualdez camp and the Lisa Bongbong Marcos camp. The foremost example of which is in Cebu, no? And in the Visayas. Because if the resignation of Cristina Frasco was not accepted, in fact, she was retained as DOT Secretary, even with a very dismal performance, the entire term that she's been Secretary, niretain pa rin ni Bongbong Marcos si Cristina Frasco. Pero yung presidential assistant for the Visayas, based in Cebu, na si Terence Calatrava, ay pinalitan ni Bongbong Marcos. Bongbong Marcos accepted the courtesy resignation of Terence Calatrava, the head of the office of the presidential assistant for the Visayas. Very interesting, Admar at mga kababayan, Terence Calatrava is the bilas of Martin Romualdez kasi yung asawa ni Terence Calatrava is the wife of Yeda Marie Romualdez. No? Ibig sabihin ngayon, bakit mo tatanggalin yung OPAV mo, no? Na bilas mo, pero you keep the wife of Joe Frasco, who incidentally, just 2 days after the elections, refused to sign the manifesto of support for Martin Romualdez. This is not about politics, or this is not about nation building or whatever message that Joke Frasco said in his statement. This is more about personal political agenda, Admar, more than it is for the good of the country. Sorry to say that. Opo, at di ba una nang lumabas din yung issue na maari na magkaroon ng bago or magkakatunggali bilang speaker dyan sa Kamara. Kaya nga nagkaroon nga agad ng pirmahan ng pagpapahayag ng suporta kasi baka gusto na mag-move on ng mga bagong set at ng mga mambabatas kasi nakita rin, hindi naman maikakaila na sa mga survey na lumalabas, talagang kulelat yung kanilang leader, no? Na parang ang nangyayari sa lahat ng mga event, kahit na sa mga cabinet or sa mga departamento, sa executive na mga event, ay nandun, present ang speaker. Pero sa kabila nito, mababa pa rin ang nakukuha na grado or pagsang-ayon ng publiko sa kanya.
na sumasalamin sa kabuuan. Kung ganito yung resulta ng grado na binibigay ng taong bayan sa speaker, parang may kukonsider kasi siya yung pinaka-representative ng mga representative, EB, baka ito rin yung kanilang nakikita na maaaring magpalit nga ng liderato kasi masama na yung kanilang nagiging imahe. Well, everyone is hoping, no, even me, no, na talagang palitan yan si Martin Romualdez because he is 50% of the problem ng ating bansa ngayon, Admar, Jade at mga kababayan. So we will be rejoicing, no, pagka napalitan talaga yan si Martin Romualdez. And in fact, kung totoo talaga ang sinasabi ni Bongbong Marcos at ni Toby Tiangco, dapat they should push na talagang mapalitan yan si Martin Romualdez. On the other hand, kaya ba nila na itulak ang pagpalit bilang speaker kay Martin Romualdez dyan sa mababang kapulungan? It still boils down to politics. It still boils down to the quid pro quos, the scratch my back and scratch yours. Ganun pa rin ang sistema dyan. Hindi man natin gusto yan, pero pilit natin yung tatanggapin kasi yun na nga ang mangyayari dyan. No? We're just hoping that itong mga kongresista na to, lalo na yung mga baguhan, ay would push for a renewal of leadership, no? Quote-unquote, no? Kasi hindi naman yan sila mga bago. Na talagang mapalitan na si Martin Romualdez, if only to show the Filipino people that during the last 3 years of this administration, they can still have some semblance of hope na ma-redeem pa nila kahit konti ang reputasyon nitong administrasyon na to. But that is a very wishful thinking siguro, sad to say, Admar, sa tingin ko. Opo. Dito naman tayo sa nabisto ngayon ng ChatGPT mismo at meron silang tinanggal na mga profile din kung saan nagsasabi na may isang PR firm sa bansa na ginagamit ang ChatGPT, makalikha ng mga AI na mga komento, taglish, at ito yung mga nababasa natin malimit sa TikTok, mga komento, at sa Facebook. At tinalimbawa dito yung paggamit ng salitang Fiona bilang pagbanat dito kay dating kay Vice President Sara Duterte. Anong nakikita mo na maaaring magiging implikasyon nito, Ibi? Kasi sila, grabe, pinapalaki nila, lalo na doon sa TRICOM committee, yung pag ng fake news, mga trolls. Pero ito ngayon, may lumabas. Mismo si ChatGPT, nakatuklas nito na ginagamit yung kanilang platform sa mga kagaya po nitong mga klase ng propaganda, anti-Duterte, pro-Marcos na mga propaganda. Ngayon na nga, no? Biglang nag-back to you yung kanilang mga akusasyon, lalong-lalo na sa mga katulad natin na openly criticizing at may basihan naman yung ating kritisismo at ating opinion at binabansagan na nga tayo na mga fake news peddlers or purveyors of fake news at minsan pa nga tinawag na mga trolls, no? So ngayon ay hinubaran nitong isang survey na to or isang report na ito, isang investigative report na to. And in fact, those accounts have already been banned sa ChatGPT, no? Sa OpenAI. But very, very interesting din, Admar at mga kababayan, is the ownership, no? At sino yung may-ari ng isang PR firm na ito na based in Makati. It so happened na yung may-ari nito ay anak ni Yossi Tanco, no? If you don't know who Yossi Tanco is Eusebio Tanco Jr. He is the founder and owner of STI Colleges, no? STI Educational Holdings, no, Inc. No? It's a publicly listed company that deals in education. They own several campuses and sumikat ng STI because of their offering of IT courses. Therefore, hindi malayo na yung information technology na negosyo nila ay ngayon ay nasabit itong anak niya na si Jager doon sa paggamit ng AI para mag-conduct ng trolling operations against the Vice President and pro the President Bongbong Marcos.
At ngayon ay naibalik na ngayon ang kanilang mga akusasyon. In isang araw lang matapos mag-adjourn or mag-terminate ang hearing ng TRICOM, ay biglang lumabas itong report na to. At ewan ko kung may mga interesado pa dyan na mga abogado din na concerned sa freedom of speech at concerned doon sa trolling operations, no, ng kung sino man, should take up this case already at ipahayag sa buong mundo na itong mga taong to talaga ang may tunay na agenda at may tunay na operations, no, trolling operations at using AI. So yun, balik sa kanila yun. Inaantay mo rin ba, EB, na sasagot dito si Auntie Claire? Baka si Auntie Claire ang sasagot kasi si Secretary J. Ruiz ay parang taga-hawak lang ng payong kay First Lady. So si Auntie Claire talaga yan. So anyway, I hope Auntie Claire addresses it and I don't know, siguro they will just shrug it off, no? Ganyan naman sila eh. Pagka patungkol na sa kanila, they are bulag, pipi at bingi sila. Basta mga issue na patungkol sa kanilang administrasyon, no? I'm pretty sure they will try to bury it at sweep it under the rug, kumbaga. Opo. Siguro, Sir EB, huling mensahe po ninyo, lalo na, kumusta naman dyan sa Cebu? Well, unang-una, ang mensahe ko lang sa ating mga kababayan, the opening of classes has been rescheduled now. It starts June 16. So medyo mahaba-habang traffic yan at medyo maulan na. So ang maipapayo ko lang sa ating mga kababayan, lalo-lalo na yung may mga estudyante at mga anak, na to be extra careful and lalo-lalo na doon sa pauwi na sila late in the afternoon, no? Kasi nga yung mga threats to our property ay biglang tumataas na ngayon, no? Yung mga krimen dyan, no? Secondly, ay gusto ko lang din hikayatin ang ating mga kapwa Pilipino na still magmasid at hindi padalos-dalos na to believe, no, whatever it is that you see on social media, and have the wherewithal, no, and the courage to dig down a bit more deep para hindi kayo mapasok doon sa trap, no, na tulad nga kanina sa ginawa natin, sa diniscuss natin, yung trolling operations that generated by artificial intelligence, no, ChatGPT especially. So yun lang, magmasid tayo physically sa ating security and then politically sa what's happening with our country.